Sabi ng Latin, no, Latin term, falsus in uno, falsus in omnibus. If you committed error in one, you are committing error in all aspect of what you said. Kung sinabihan ka na magnanakaw at hindi ka sumagot, hindi ka rin nag-deny, ibig sabihin magnanakaw ka. Ayun. Yun ang principle po sa law. Oh, that's the principle of silence by admission. Okay. Admission by Admission. silence. B. Emmanuel Fontanella, spokesman ng Moro National Liberation Front. At masaya kami kasi kumikilos yung ating mga taong bayan. Kumikilos sa mga pagbabago na dapat mangyari sa ating lipunan. Kasi yung ating pamuluan ay parang katulad na rin ng kanyang ama na noong sa bandang huli ay lumabas ang kulay at naging corrupt ang estima ng tumagal Marcos Sr. Ang pagkakaiba ngayon ay simula pa lang corrupt na itong anak. At saka hindi lang corrupt, sinungaling pa. Kasi nagsabi siya sa mga mamamayan para ihalal siya na ang bigas ay mag 20 pesos lang. So, kasi sinungalingan pala yun, para lang pala yun siya ay maihalal. Napakasakit na pagsisinungaling yan kasi hindi naman pero yung ating mamamayan ng mga Pilipino at sabihan mo lang gano'n na hindi mo pala kaya. Sabi ng Latin, no, Latin term, falsus in uno, falsus in omnibus. If you committed error in one, you are committing error in all aspect of what you said. Ibig sabihin, kung nagsinungaling ka rin hanggang matapos. Yan ang ibig sabihin ng principle na yan sa Latin. So itong si Junior Marcos, alubaba kanya sa kanyang tatay. Hindi lang po yan. Ang asawa niya, hindi niya makontrol. Nakita ba natin yung nagkaroon ng Independence Day celebration, excuse me, na kung saan kinuha ng asawa niya ang kopita ang kopita sa kay Chis Escudero. Kaya binansakan yung kanyang first lady na Tagay Girl. Tagay Girl kasi napaka-formal na gathering at ganun ginawa niya, sobra pa sa kanto girl. So, at saka hindi lang yan, marami pang simula pa, ginawa niya ang secretary ng agriculture. Dahil ang pagkakaalam natin, yung pamilya ni First Lady ay nasa sugar. Kaya dapat nilang kontrolin yung agriculture para kumita sila. At ano ang nangyari? Yung mga sibuyas, umiiyak yung mga Ilocano. Kasi bilhin lang doon sa kanila 70 pesos. Ipagpipili sa Maynila ng 700. Uy, nako po. So, galit na galit ang mga Ilocano po doon sa mga pangyari. So sa madaling talisa, sir, yung mga kababayan niyang Ilocano, Ay, niloko din nila. naubos na ang pasensya din sa kanya, ano? Ako, mabuti lang at hindi ko bumoto sa kanya eh. Kami na. Dr. William Beba yata ang pinoto ko. Yun. Pero anyway din, tapos na yan. Ngayon ang pinakamaganda na topic natin ay bakit nag-resign si Vice President. Yan po ang pinakamagandang topic. Kasi una po, napakasakit yung pangyayari sa kanila.
Sa totoo lang po, tiniis lang ni Ma'am Sara, no? Yung mga pangyayari dahil nga si Sara po sana ang naging presidente. Yan ang katotohanan. At saka kung tumakbo si Sara, talagang 100% panalo. Kaya lang, itong kapatid niya na si Jaime ay dalaw ng dalaw sa sa Davao, no? At hinikayat yung si Sara. Si Presidente Duterte ayaw noon. Kasi naprangka na si Presidente Duterte na manginang leader. Manginang leader. O sa English, weak. Weak leader. Siyempre, bilang veterano na politiko, sa isang tingin lang niya sa isang tao, alam niya na kung anong klase na leader yun. So, yun nga, manginang leader. At anong nangyari sa atin for the last 2 years, puro paghihirap yung ating nakaharap at naranasan. No? At napakasakit kasi eh. Attorney, maitanong ko lang po. Kung napanood niyo po yung ambos interview kahapon kay Vice President Sara Duterte, na yung nasabi niya na kailangan mag-sit down si Mr. President at bulbul na di umano ito yung bulbul daw yung iwan ko natin bulbul yung kanyang desisyon o kanyang pag-iisip o dahil banal siya o ano ba? Ano tingin niyo, ano po masabi niyo doon na attorney? Isang napaka sakit tingnan sa mga mamayan. Yung isang bisis na kanyang aid ay binigyan siya ng panyo para ipunas sa kanyang sa kanyang Dumi. baba. Baba. Kasi mayroong puti. may nakadikit? May nakadikit na puti. Pulbos, ganun. Ano man yun? Basta parang pulbos. So, at saka si Tatay Nico, bago pa mang nagsimula, sinabi na dyan sa mga kandidato, mayroong gumagamit. Ngayon, ganito kasi yan, bilang bukato, no? Kapag may sinasabi sa iyo na hindi totoo, obligasyon mo yan na ito. Your obligation in the strongest way to deny a very, very serious charge. Di ba serious yung i-charge ka ng katakta? Correct. At the very serious, you know, you are a president and you would be called an addict. It's a very, very serious charge. Pero anong nangyari sa kay BBM? Nag-smile lang, ginawa na. Parang sinabi niya, that is not my level. I will not answer that. It is not really called for an answer. But remember this, sa law, if you do not deny, it is admitted. That's the principle of silence, admission by silence. Ayun. Admission by silence, when you should talk and to deny a thing, you did not, you are stupid, no? Hindi ka na pwedeng mag-deny kasi at the time na mag-deny ka, hindi ka nag-deny. So you admitted it. Because if it's not true, you have to strongly deny that because that's a very serious charge. So ako, convinced ako na itong si Bibig talagang pangakpoy. Sa pag-analyze ng evidence, I would really conclude that this president is an addict. Ako po. So, yan kasi one of the very manifestations of addiction is yung silence niya. So parang inamin niya na rin, sir, na Inamin niya. Kasi kung sinabihan ka na magnanakaw at hindi ka sumagot, hindi ka rin nag-deny, ibig sabihin magnanakaw ka. Yun ang principle po sa law. That's the principle of silence by admission. Okay. Admission by Admission, silence. Ganun pa man din,
ang pinakamalaking bagay na masakit at nakakatakot ay yung pinayagan niya ang Amerika na lagyan ng missile dyan sa Cagayan. Oo. At ano ang sinabi ng Russia? Dahil nilagyan yun ng missile sa Pilipinas at Denmark, ang lahat ng naming missile ay itutuon namin sa Pilipinas at saka sa Denmark. At alam din natin na ang China ay may mga missiles din. So nakatarget na sa Pilipinas. Ang simple na tanong ni Juan de la Cruz, ano ang ating kasalanan? Yun. Bakit tayo nakikisali sa away ng China, Russia, at Amerika? Ano ba? At saka sa totoo lang, hindi ako naniniwala na kalabanin natin ang China kasi centuries ago, kaibigan na natin yan. Palapit atin yan na kapitbahay at ang ating mga inuno na mga taga-sulo ay mayroon na silang trade relations, cultural relations, and mini relations before pa dumating ang Amerikano. At in fact, isang sultan natin ay doon nilibing sa China. Ganun tayo kalapit sa China. At hindi ako naniniwala sa ginagawa nitong si Batak na presidente na ipapatay tayo. Kasi ano pong ilalaban natin sa China? Bago dumating ang Amerika, ubos na po tayo. Yan ang katotohanan. Kaya tayo lahat na Pilipino, yung nakakalang takot na takot. Kasi magsimula ang laban ng Amerika at China at Russia, patay una ang Pilipinas. Ang unang mamamatay ay ang mga Pinoy. Tulad na nangyayari sa Ukraine. Ang Russia at Ukraine ay magkaisa yan. Iisa lang yan sila. Opo. They're just neighbor. Neighbors lang sila. Kaya lang, in-instigate ng Amerika, gawing NATO, etc. Kaya nagalit din ang Russia. Kasi kung mag-NATO siya, parang nasatiyan niya na yung armas. Diba? Nakatutok na. Nakatutok na sa tiyan niya. So kaya napilitan siyang kumilos. Ngayon, bakit itong si Zelensky na pangakit, makatulad sila ng, kaya pumunta yun si Zelensky dito May classmate niya man si Kwan. Classmate niya na bangag. Bangag sa bangagan. So, pumunta siya rito. Anong nangyayari ngayon sa Ukraine? Sino ang namamatay? Amerikano? Hindi. Ngayon, kung sakaling matapos ang gera, utang yon ng Ukraine ang lahat na armas. Patay. At ninegosyo kasi yung Amerika. Sa totoo lang, kaya gusto tayong pawayin sa China para magnegosyo na naman siya. Kasi ang Amerika, kapag walang gera, patay ekonomiya niya. Yan ang kanyang negosyo. Patayan at gera. So, hindi siya happy kapag walang gera. Kasi isipin mo lang, isang missile, mag-billion-million na yan. Isang aeroplano, billion-million na rin. So isang mga pagtikma na mga masasakyan. Correct. Billion-billion din yan. So, napakasakit po. Ngayon ang aking sinasabi sa aking mga kapatid at mga mamamayan natin ay dapat gumising na tayo. Ayaw natin ng tigmaan. Kasi pwede natin kausapin ang China bilang kapitbahay natin. So, at saka, it's accept the fact that China is a very, very powerful country. Wala tayong magagawa. We cannot rely upon anybody else because that anybody will come after we are all dead. Tandaan nyo, those anybody that you would rely upon will be there after all of us are dead.